Ang kwento. Mula sa Mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Donnie, 25 years old, at isang graphic designer. Sumulat ako para humingi ng advice. Baka sakaling sa pamamagitan ng payo ninyo ay maliwanagan ang isip ko. Ganito po kasi, napakapihikan ko sa babae. Siguro dahil naging pamantayan ko yung nanay ko. Pangarap ko po na makapangasawa ng katulad ni nanay para masaya at maayos yung magiging pamilya ko. Kaya naman bilang na bilang talaga sa kamay ang mga naging girlfriends ko. Nakilala ko si Paula sa trabaho. Nasa marketing siya kaya madalas kaming may interaction talaga. Una pa lang, type ko na siya. Idagdag pa na pareho kami ng personality. Introvert din siya at hindi mahilig maglalabas. Parehas din kami ng gusto, mahilig din siya sa movies at books. Nung naging kami, akala ko perfect na ang lahat. Pero isang araw, inabutan kong paalis sa kanila si Mark. Kilala ko si Mark kasi naging barkada ko at one point. Sobrang yaman nung barkada ng pinsan ko. Tinanong ko si Paula, ano bang ginawa ni Mark sa kanila? Sabi niya, kaklase daw niya nung college, nangangamusta lang daw. Pagkatapos namin maghiwalay ni Pao dong araw na yon, hindi ako mapakali. Minessage ko si Mark at tinanong kung ano yung sadya niya kila Pao. Doon ko nalaman na nililigawan niya pala, college pa sila. Binaste daw siya ng harapan kaya siya pinapunta. Noong nag-aaral pa daw sila, ginastusan niya ng sobra si Pao. Kumakain sila sa labas, kasama yung mga barkada nito. Si Mark daw ang nagbabayad ng mga bakasyon ni Paula. Pinagsya-shopping pa daw niya. Akala daw talaga ni Mark may pag-asa siya. Kinausap ko naman si Pao at inamin niya sa akin na totoo ang lahat ng sinabi ni Mark. Hindi daw niya ito type pero hinayaan lang niyang manligaw dahil ang daming binibigay at binibili para sa kanya. Nalungkot ako. Para sa akin, napakalaking red flag nito. Ginamit niya ng husto si Mark. She led him on para lang sa mga makukuha niya. Dahil dito, Nicole and Jegs, gusto ko na tuloy makipaghiwalay kay Paula. Tama ba ang desisyon ko? Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Donnie. Ang mga kung paano mag-isip talaga ang mga 25-year-olds. Charot. Kala mo naman dami ng alam. Kala mo hindi ka kaskam 2 years ago kung kailan kung kailan 40 na. Ayan. Obviously, bata pa sila. Yes. Mga bata pa kayo. 25 years Ayan. old. 25 years old, grabe. Ang dami kong mga desisyon nung 25 years old na pag naaalala ko, ikinahihiya ko talaga. Mga, ay nako, Diyos ko pa, na parang, ay nako, parang hindi ka nag-aral sa 4 walls na isang Catholic school. Anyways, you're very young. So, and of course, si Paula ay young din. Ako, well, hindi naman nagsinungaling si Paula sa iyo Totoo. Wala naman ako ang nakikita kong red flag kung nagsinungaling siya tapos dinenay niya yung mga sinabi ni Mark. Correct. 'Di ba? Actually, sinabi niya talaga yung totoo eh. Hindi ko, hinayaan ko lang naman ligaw kasi maraming binibigay. Sa akin, Jigs, hindi red flag yun eh. Totoo naman. Palibasa kasi, ang dami po kasing hindi na nagpapaligaw ngayon. Ang sarap pong magpaligaw. Try
nyo. Di ba? Kasi ang hirap po sa atin ngayon, isang kalabit, isang kindat, isang like, isang share, isang care emoji, fall na fall ka na agad na hindi mo siya kinikilala. But during our time, ayan na naman po tayo, nung araw, nanliligaw po talaga ang mga tao. Tama. The ways are different. Iba-iba. In the case of Mark, kaya naman niya ginagamit yung kanyang yaman kasi yun ang meron siya. In the case of other manliligaw nung araw, ang meron sila ay lakas. Yung tatay ko, pinapasiglapan niya yung nanay ko noon. Ang nanay ko was taking up biology. So ilan sa mga assignment, maghuli ng mga palaka. Maghahanap ng palaka, 10. Yung tatay ko bilang pagpapakita ng kanyang sinseridad sa panliligaw. Feeling ko, kasing value yun ang pinag-shopping yung barkada. Diba? Kasi kanya-kanya. Ako hindi ko nakikita siyang parang Saka, red flag. Binanggit din kasi, di ba sa kwento mo, Donnie, na ang sabi ni Pao na, or si Mark ba yun ang nagsabi na siya yung gumagastos pag nagde-date sila kasama yung barkada. So, ibig sabihin, hindi rin siya yung personal date na one-on-one. Oo, walang ganon. Oo, ewan namin pero yung kasi binanggit mo sa kwento na kasama yung lagi yung barkada. At saka pinag-shopping yung barkada, so malamang kasama yung barkada. So parang kilala din namin ni Nicole na kasama din yung barkada nung dinate, di ba? Correct. So at may natatanggap din siya. Tingin ko pero ako wala. Malinaw naman kasi like dito sa kakilala natin. Malinaw naman kasi nasabi niya na wala talaga. Pero si Guy is tuloy na nagpapadala ng mga gamit, di ba? Hindi natin alam kasi baka kay Mark ganun din. Inaayawan na siya ni Paula pero go pa tuloy rin pa rin siya sa panunuyo. Kasi ganun, hoping, kasi diba? ganun siya eh. 'Di ba may mga iba na dinadaan nila sa kulit, dinadaan nila sa tula or dinadaan nila sa kanta, 'di ba? Si Mark dinadaan niya sa pera. And I don't think red flag 'yun. Para siguro dahil mahilig kami ni Diego tumanggap. Kaya kami Okay lang. Kaya para sa amin okay lang. Kasi ako siguro on my part bilang isang babae na nagpaligaw nung araw. Ini-enjoy ko talaga kahit hindi ko type yung guy. Ini-enjoy I enjoy the attention. Kung masama yun, edi sorry na dun sa, 'di ba? Sorry na. Pero I really enjoy the attention. Yung feeling na ang halaga mo na isang sut-sut mo lang nandiyan na siya. I like the feeling na nililibre ako kasi lagi ako walang pera dati. So gusto ko yung feeling na may ibang gumagastos para sa akin. Binibilan ako ng mga bagay-bagay. Gusto ko yung yung pakiramdam ng nililigawan. Kaya ang sa akin kasi si Paula ay nagpapaligaw lang. Maybe she led him on kasi inaalaw niya kasi ine-enjoy niya lang kaya lang 'di ba in the end binasted din naman. Pero again, ganun talaga ha. Ito kasi yung punto na tingnan mo doon past na yun eh. Tapos na pati, college tapos na siya pa. Tapos na yun. Kaya nga tinuldukan niya na dahil kayo na. At ito pang dito, dahil past na siya, mas bata din siya noon. Diba sabi ko kanina, Jegs, diba? Nung 25 years old ako, ang dami kong mga desisyon na pinagsisisihan ko ngayon. Kahit 9 years ago nga Diba? Yung mag-notify lang si Facebook sa'yo. Correct. Na mga totoo. Diba yung mga sinabi ko 10 years ago? Pa. Correct. Lalo pa ng 25 ako, ilang years ago yun, diba? So, she was young then. And maybe she was just enjoying her sweet time. Hindi natin alam, baka barkada niya rin nagsusulsul sa kanya. Sige, hayaan mo lang siya. Ganun talaga eh. Si Mark, may ambag din siya doon. Hindi naman ito parang kawawang-kawawa si Mark. Inaalaw niya rin naman eh. Okay lang din naman sa kanya. Tsaka hindi mo pwedeng tanggalin yung kay Paula na against her kasi right niya yun eh. At tsaka, wala pa kayo nun Wala kayo nun, di ka pa nga niya kilala. Diba? Paano mababiolate yung right mo sa na true. wala pa kayo nun? Correct. Panong brand mo na kaagad si Paula na Bilmoco girl sa ginawa niya in the past. Tapos na yun Unless ngayon may ganyang indikasyon pa rin. humihingi siya. Ikaw nagbabayad sa kanyang bakasyon. Correct, ganyan. Tapos diba? sinasama niya lahat ng mga kaibigan niya. Pwede mong sabihin yan, red flag talaga. Correct. Kasi Dinala niya. Pattern na siya in the past and the present. Tama. Pero ito yung pinag-uusapan natin, past, ayon sa kwento mo. Correct. Para, alam mo, Donnie, para itong yung yung nabasa kong quotation kanina na napakaganda eh. Feeling ko, ikaw, Donnie, iniisip mo na kagad yung magiging future.
Siguro, gastadora to ng taon, magkakaproblema ako dito, add to cart and check out to lagi. Pag naging asawa ko to, wala na kami makakain, kasya shopping niya. Nandun ka na kagad sa future, kaya brinad mo na at nandun ka rin sa past ni Pao. Ang problema dito, una, the future has not arrived. Correct. We don't know what's going to happen in the future. Nobody knows, only God. 'Di ba? Ikaw, nakakalimutan mo na i-enjoy mo yung present, which is jowa mo si Pao. Oo. Yun lang yun. Yan, totoo. Kung ano man yung mga pinaggagawa niya in the past, tapos na yun. Yes, Nagsinungaling ba siya kay Mark nung dumalaw si Mark? Hindi. Sinabi niya naman talaga na nangamusta kasi kaklase nung college. Siguro hindi niya na lang sinabi na niligaw kasi baka mainis ka pa. At saka wala lang sa kanya. Tingnan mo, hindi niya nga type eh. Hindi nga sinagot. So wala lang bearing sa kanya yun. Diba? So yun, may nabasa kasi akong quotation kanina umaga na masyado tayong nagdadwell sa future that we forget about the present. Tandaan mo na yung present, ito yung pinagdasal mo in the past. Tama. Parang alam mo nung nabasa ko yun, na-realize ko na oo nga no, minsan masyado akong nag-focus ano mangyayari sa future, kinakabahan ako kung anong pwede mangyari sa future. Natandaan ko nung sabi sa quotation na yung present, tandaan mo kung ano yung meron ka ngayon at ano nangyayari ngayon, pinagdasal mo yun in the past. Actually, ito yung future nung nasa past ka. Correct. Diba? Oo, ito yung future na nasa past ka. Ganon. So, maaaring Donnie, pinagdasal mo na magkaroon ka ng girlfriend na parang katulad ng kay Pao na nagustuhan mo na parehas mong introvert, parehas mahilig sa movies, parehas hindi naglalabas, di ba? Pinagdasal mo yun in the past and this is it. Ito na yung present, hindi mo na siya ma-enjoy, kaya iisip na, hala, posible talaga siyang maging ganyan ulit in the future, di ba? Alam mo, Donnie, ikaw yung gumagawa ng sarili mong multo. Ayan! Walang problema yung relasyon nyo dahil nga lang may nanligaw sa kanya in the past. Di ba? Remember kung babalikan mo tong segment na to, kung ilang beses naming inulit ni Diego yung salitang past. The past, oo. In the past! In the past talaga. Tapos na! Somewhere in the past. Correct! Sabi nga ni Jojo Mendez. O, di ba? Tapos na, friend! Oo. At syempre, there's no use. Yung past doesn't determine kung ano ka ngayon eh. Like Hindi. kung past lang pag-uusapan eh, ako masamang tao ako nung ibig past sabihin, ko. masamang tao ka na hanggang ngayon. Yun, hindi. Diba? Oo. Yung sinasabi ng quotation na nabasa ko kanina, maaaring yung pinagdasal ng magulang, let's say, ni Diego, no, in the past, na sana dumating yung panahon na bumait si Diego, di ba? Ito na yun eh. Yun na yung present. So, ganun din sa'yo, Donnie. You, maybe in the past, you prayed na magkaroon ka ng girlfriend na maayos na parehas mo ng interest. This is it. Huwag mo nang pag-isipan ng mga kung anek-anek. Ano lang, biglang nagting lang sa akin sa kumikinang ulo ko. Ano daw? Ano sabi? Kumanon lang. Parang hindi kaya, Donnie, is tinamaan yung ego mo kasi itong si Mark ay meron. Nakakapag-provide tas ng ikaw mga ay bagay hindi. na hindi mo kayang i-provide. Baka ganon. Baka may ganon ka na may insecurity ka pagdating sa yaman, 'di ba? Insecurity. Kasi wala naman talagang problema. Kasi wala eh. Pero in the first place, ikaw ang type ni Paula ha. Ulitin lang namin, type ka niya. Gusto ka niya. Tingin ko ilang beses niya na tong binasted itong si Mark ni Pao eh. Ilang beses. Mukhang ganon eh. Parang kayo na, tapos nangungulit pa rin. Kaya Mark, pumunta ka nga dito. Sasabihin ko na sa'yo, harap-harapan. Correct, busted wale. ka. Past na din yun. Gusto mo pang maging present yung pag-busted sa'yo eh. Binasted ka na nga in the past. Gusto mo pa at present, busted din ka na naman. Ayun. Hirap din sa mga Pero in fairness naman kay Mark, believe naman ako sa iyong perseverance at determination. Na kahit hinindihan ka na ng isang beses o ilang beses, nandiyan ka pa rin, patuloy na lumalaban, di ba? Ay nako. Pero dapat alam din natin kung kailan tayo hindi nalalaban. Correct, Sometimes gets natin yung determinado tayo, lalaban tayo, pero dapat alam din natin kung kailan tayo tatahimik. Ayan. Dapat logical na rin din na tutuloy ko pa ba to at wala naman akong patutunguhan? Wala naman eh. Tapos may boyfriend na. Ano mo, saan pa to papunta? Ay nako. Donnie, wag ka nang gumawa ng sarili mong multo ha. Okay lang yan. Saka tingin ko, ang problema, Donnie, baka sa'yo,
tingnan mo yung sarili mo, i-assist mo, baka work on yourself, baka nga yung baka May yung insecurity about sa insecurities, yaman. oo. Totoo naman din kasi yung nakaka-insecure kapag ka merong mga mayaman May mga galawan talaga silang hindi mo galawan 'Di ba Oo. mga ganun? Kita mo pinaghinalaan mo yung yung Girlfriend mo Eh wala lang naman sa kanya. Bill mo ko. Totoo. Red flag kasi agad. dahil mayaman lang yung nanligaw sa kanya dati. Kaya nga. Oo. 'Di ba? Kawawa din yung girlfriend kasi na-brand siya. Ako, ang para sa akin, ang understanding ko lang sa mga ginawa ni Paula, una bata siya, tapos in-enjoy niya lang talaga magpaligaw. Doon sa mga hindi pa po nagpapaligaw, try nyo po, 'di ba? Wag pong yung oo na lang kayo ng oo. Para ma-experience yun yung experience ni Pao, tapos patatagalin mo rin. Yung parang hanggang kailan kaya? Kasi alam ko pag naging kami na nito, maghahati na kami sa gastos Or, 'di ba? Usapan nga namin mga girls nung isang araw mga DJs na girls na noon, grabe, kapag ka nanliligaw pa lang, yan, yung asawa ko si Ren, bago ko pa siya naging asawa, no, nanliligaw pa lang yan. Yung, nagpapa-siklab, hatid sundo na walang reklamo. Talagang go lang, kahit anong oras maghihintay. Ngayon, kauupo ko pa lang sa salon. Tinatanong niya, hanggang oras ba yan? So, ito yung sinasabi ko na si Pao, in-enjoy niya lang yung magpaligaw kasi dadating ang panahon, Correct. hindi na ganon. Paligaw din kasi. Naramdaman din ni Pao na naging Disney princess Correct, siya. di ba? At walang problema doon. What a nice feeling to be a Disney princess. Tama. Di ba? Oras natin! Ako mong kumikinang ng ulo, 139, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Oo, Donnie, kalmahan mo lang. Kalma lang, Donnie, kasi wala ka namang kaaway. Oo, totoo. Gumagawa ng away si Donnie. Red flag yan. Ikaw ang may red flag. Oo, red flag yan kung during sa relationship nyo, nagpapaligaw pa siya. Ayan, tumatanggap correct. pa siya. Tama. Doon magkakaroon ng red flag. Pero kung sa past na siya, ayan na naman, past na naman. Oo. Wala na yan. Oo, wala na yan. Dapat ka na. Kalma ka lang. Ikaw naman yung mahal Oo. Ikaw naman yung type. Tingin ko parang natatakot ka. Or tingin ko kasi bata din siya Oo. 25 years old lang kasi, Jegs. Actually, insecurities. Oo. Nakikita ako. Alam mo, aminin na natin, Jegs, na tayo, 20 years older than the 25-year-olds. Kung iisipin, no? Oh my gosh, pwede na talaga nating Kalahati ng edad natin. pwede nating anak to si Donnie. Oo, tama. Nakakaloka. Donnie, makinig ka sa nanay at sa mga tatay mo. Kalmahan mo lang. Oo. Baka mamaya ang ending neto, mawalan ka ng jowa. Kasi, Balik tayo ng konti. Nicole Ayala, nung nasa 25 ka, tingin mo pag may mga ganitong eksena, magsiselos ka rin ba? Kasi selos ang nakikita ko dito kung sino ako? Kung ako si Donnie. Oo. Oo, kung 25 years old Diba? ako. Oo, Kasi so it's normal. wala pa ako napapatunayan. Oo. Tapos, nung Hindi 25, pa establish yung buhay correct, mo. 25 years old. mayaman yung kalaban Tama, mo. ang hirap Ayan. naman talaga So, Oo. doon nanggagaling yan. Ayan. Kasi hindi, it's not Paula, it's you. Ayan. No, salamat, Donnie. Pinabalik mo sa 25 years old. Confirm nga yung nararamdaman. It's diba? normal. Oo, normal ako I would feel that Kung Kahit ibabalik ako ko, at 25, wala pa akong napatunayan. Nasa Love Radio na ako noon, pero sumisikat na kami. Ayan, bumabalik ako sa 25 years old. Sumisikat na kami ni Chris Chuper, pero wala pa akong pera. Ang mga desisyon ko ay mga desisyong mali. Kasi nga bata pa So, kung kakampihan din natin si Donnie, valid naman din yung mga nararamdaman mo. Pero hindi siya Donnie, hindi siya red. Pero hindi siya, yung hindi red flag yung kay Pao. Pero us. valid yung nararamdaman mo, normal sa isang 25 years old. Correct, yan. na may insecurities sa mga mayayaman, Correct. diba? Oo. Kasi matindi nga, mahirap nga naman pag ang sabihin mo hindi naman karibal Pero parang yung nagpaparamdam pumoporma sa jowa mo. Totoo. Diba? Natatakot tayo minsan ano yun, tingin yan yan ang isa sa paraan na pinapakita na may fear ka na mawala si Pao sa'yo. Ayun naman ang kagandahan. Masyado mo mahal din naman si Pao. Parang kaya may ganyang kang klaseng takot na what if, diba, talunin ako nung merong pera. Ayan. Kahit wala naman talagang issue. Which nag-leads na pinag-isipan mo na hindi maganda si Pao. Bigla nagka-red flag, no? Oo. Kala mo, kakampi kaming red flag si Pao. Sorry!
Ayan, kakampihan ka namin kung during kayo tapos tumatanggap pa siya. Yan. Kahit sabihin niya hindi ako nagpapaligaw pero tumatanggap siya ng mga things sa mga lalaki. Oo, kasi Oo. anong intention nun? Oo, yun yun siguro. talaga. O, panghuhut-hut na talaga correct. yun. Pero kung halimbawa, tsaka ko siguro lagi siyang pinupuntahan ni Mark. Mhm. Pero kung halimbawa mga one time lang, Oo. tulad niyan, dinambisita na ngamusta. Tapos for Pao, it's just harmless kasi Oo. binasted niya naman na. Oo. Okay lang. Dinuldukan niya na. Oo, yun lang. Doon lang tayo dun sa what if. Ang basa ko nga ilang beses niya na tong inano si Mark binasted siguro online, through chat. Oo, noon. Oo, kaya Diba? pinapunta niya. Kaya di ba ang sabi ni Mark kanina na pinapunta siya doon para personal Kausapin. na sabihin na busted din siya. Diba? At ikaw naman, Mark, iniimbitahan ka din namin dito sa Tambalan para personal ka ding paalalahanan. Ayan. Ito si Itigil Mark. mo na yan. Oh, ay, sa amin mo kami ayan. gastusin Sa amin mo mo. ibuhos, Mark. Mark. Galit ka ba? Ibuhos mo, Mark. Kung nasasaktan ka ngayon, ipakita mo sa amin. Ready kaming tanggapin ang galit mo. Mark, with open arms. Yes, open arms, Mark. Let's go. Let's go, Mark. Saan tayo, Mark? Alam mo, tahimik lang to si Mark. Oo nga. Kasi si Mark, tahimik lang. O siya, bye-bye.